Sa 6 na araw ng Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally, hindi napigilan ng veteranong broadcaster na si Jay Sonza na maglabas ng kanyang pananaw ukol sa mainit na issue na kinakaharap ng bansa ngayon. Partikular na tinira ni Sonza ang isinusulong na People's Initiatives o PI ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Nais kasi ng mga mambabatas na baguhin ang saligang batas, partikular na ang economic tsa-tsa, na manoy makakahikayat ng mga dayuhang mamumuhunan. Pero halatang-halataan niya na hindi ito ang totoong layunin na gusto ng mga mambabatas. Dahil yung BI na yan, yun nga ho, ang dami nilang palusot. Pero ang totoo lang yan, gusto lang nilang makupo yung pamunuan. So, yan ho ang gusto nila. Kumbaga pataksil, no? Gusto nilang baguhin ang saligang batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo niyan, ang talagang layunin nila ay mabago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos, Romualdez, Araneta. sa oras kasi na magtagumpay ang mga ito sa kanilang layunin, ay otomatikong mawawala sa pagiging vice presidente si Sara Duterte at pagkakaroon na ng Prime Minister na hindi naman anya hahayaan ng taong bayan. Punto pa ni Sonza, ang daming ginawang estilo ng mga mambabatas upang linlangin ang taong bayan sa pamamagitan ng pamamahagi ng ayuda. Nagpaayuda sila. Kunyari, tatanggap kayo ng 3,000. Tapos, dadaan ka sa kanto, babalik mo yung 3,000, ang matitira sa iyo 300. Ganun ang ginawa nila all over the country. Gumagawaan niya sila ng hakbang, hindi lang para mabago ang konstitusyon, kung hindi pagkaperahan pa. Patunay anya rito ang 12 billion pesos na budget ng Commission on Elections o COMELEC para magkaroon ng plebisito. 26 billion pesos para sa DSWD para sa umano'y ayuda at 127 billion pesos para sa DPWH na ilalabas lamang para sa tanggapan ng House Speaker. Dagdag pa rito, hindi raw basta-basta nilalabas ang nasabing mga halaga kung hindi dadaan sa kanyang asawang si Yeda Romualdez na siyang chairman ng House Committee on Accounts. Sa madaling salita, ito ay conjugal corruption to its highest level. Kinakailangan din anyang maipaliwanag ng husto ng Kongreso kung paano nila ginagasta ang pera ng bayan at hindi lamang sa pamamagitan ng isang certificate. Napakahalagaan niya para sa taong bayan na transparent ang mga ito laban sa namang uri ng korupsyon. Ani Sonza, tila talamak ito ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nabatid na naging kontrobersyal ang bentahan ng pulang sibuyas na umabot sa 700 pesos kada kilo dahil sa money shortage. Iba pa rito ang biniling sibuyas ng Agriculture Department sa ilang trader na mahal ngunit ibinibenta sa mababang halaga. Bukod dyan, mainit ding usapin ang biniling palay ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka, kung saan binili ng mahal sa mga magsasaka at ibinenta ng NFA sa mga negosyante sa presyong dehado ang gobyerno. So yan po ang nagdudumilat na katotohanan. Kailangan matapos ito. Yes! Kailangan magwakas ito. Alam ko, oras na lang ang binibilang, merong masisipa dyan sa Crocodile Farm. Sa huli, sinabi ng veteranong broadcaster na malaking bagay ang ginawang Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally upang ipaalam sa taong bayan ang nangyayaring irregularidad sa pamahalaan. Ang naturang rally ay bukas sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na handang ipaglaban ang bansa upang maibalik sa taong bayan ang kapangyarihan at kalayaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.